Natural sa ating mga tao ang nagpapaganda ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ang ating bahay gusto nating ayusin at pagandahin taon-taon. Pinturahan, bilan ng bagong kortina, ibahin ng team ng bahay taon-taon. Ang kotse o motor gusto din nating pagandahin. Lagyan ng stereo na maganda, speaker na malakas, gulong na mas malaki o kaya ang ating cellphone gusto din natin itong pagandahin bilan ng bagong case. At kapag bumili tayo, hindi lang isa o hindi lahat ng kulay na available. Tapos, hindi lang yon. Pati tayo gusto natin physically mag-improve. Magpapahid ka ng pampaputi, iinom ka ng gamot na pampapayat, o kaya pupunta sa gym, magpapalaki ng katawan. Tapos, bibili tayo ng damit at sapatos, alahas, pabango at iba pa. At pagdating naman sa pag-aaral, may mga tao na talaga namang subsob sa pag-aaral at talagang pinagbubuti niya ito. Pinapaunlad niya ang kanyang memory, dinidisiplina ang sarili sa lahat ng bagay na kakailanganin niya. Gaya din ito ng mga atleta na talagang matindi yung pagpapaunlad na ginagawa sa sarili. Pinapaunlad nila ang kanilang stamina, pinapaunlad ang kanilang lakas, pinapalakas ang kanilang nalalaman sa laro. Na-realize ko na napakaganda ng mga pagpapaunlad na ito sa sarili. Kaya lang, kadalasan ng isang tao ay sa dami ng gusto niyang paunlarin, ay meron siyang nakakaligtaan. At ang nakakaligtaan niya palaguin, ay yun pa ang pinaka-importante. Ano ito? Nakakaligtaan niya palaguin ang kanyang character. Nakakaligtaan niya palaguin ang kanyang puso. Nakakaligtaan niya palaguin ang kanyang panloob. Bakit? Kasi ang focus natin lagi ay ang panlabas na anyo. Nakakaligtaan natin palaguin ng bagay na tinitignan ng Diyos. Bakit? Kasi ang focus natin ay mga bagay na tinitignan ng mga tao. Mga bagay na magpapataas ng tingin sa atin. Mga bagay na ikatataas ng ating estado. Gusto nating pinupuri, gusto nating tinataas ng mga tao. Nakafocus tayo sa mga bagay na hahangaan sa atin. Pero sa bagay na hahangaan sa atin ng Diyos, ay hindi natin mas pinapahalagahan. Sabi sa unang Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ng kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kaibigan, ito yung katotohanan. Kahit gaano ka kasikat sa mundo, kahit gaano kagaling ang tingin mo sa iyong sarili, kahit anong dami ng mga bagay na meron ka, ay hindi dyan sa panlabas na anyo tumitingin ang Diyos. Kung hindi saan? Sa iyong puso. Kahit gaano karaming tao ang na-impress mo, ay hindi yan mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya ay ang iyong puso. Bakit? Kasi pag pinabayaan mo na ang mag-shape ng iyong character ay ang mundo, nako, mapapahama ka. Kasi darating yung time na kahit alam mong baluktot ang ginagawa mong bagay, ay gagawin mo pa din dahil pinapalakpakan naman ito ng mundo. Ang galing mo mambara, ang galing mo mag-green joke, ang galing mo mambabae, ang galing mo kaya mo umubos ng isang case na beer, ang galing mo namang magpuslit sa kumpanya ng mga bagay-bagay, ang galing mo naman dalawa ang kinakasama mo ng sabay. Grabe, no? Kaya kaibigan, wag mo nasain ang mga hinahangaan ng mga tao kung hindi nasain mo kung ano ang gustong makita ng Diyos sa iyong puso. Bakit? Dahil sa dulo ng buhay mo, doon sa time na malapit ka ng mamatay, ay iisa lang ang importante. Ano yon? Kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. At hindi kung ano ang tingin ng tao sa iyo. Kahit anong dami nang nagawa mo sa ministry, pero hindi naman lumago ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa, ay wala din itong saysay para sa Diyos. May nagsabi, in the end, we will not be judged for what we have done as much as for what we have become. You can do a great deal for God, but if you have not become more like God, then it is all for nothing. Kaibigan, ito yung pag-uusapan ngayon. Kung ano-ano ba ang ginagamit ng Diyos para magkaroon tayo ng pagbabago sa sarili. Tapusin mo mensahe na ito upang magkaroon ka ng bagong pagtingin sa kung sino ang Diyos at kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo.